regardless of whether that is sufficient in substance or not. Walang mangyayari dyan. Kaya di ba sabi ko, moro-moro lahat yan, i-dismiss siya. At pag sinabi naman nila ang sufficient in substance, diretso sa plenary, talo pa rin. Luis Tro, ikaw talaga, oh. Pati kami pinagbubula mo masyado namang halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Kasi nga, nagdadrama lang tayo lahat dyan. Kung matatanda mo, nung isang araw pa natin sinasabi na pupusta ako, i-dismiss yan. Kung may pumusta sa akin, panalo na tayo. Talo na sila. Ayan. Gaya ng sinabi ko, ulitin natin. Regardless of whether that is sufficient in substance or not, walang mangyayari dyan. Kaya di ba sabi ko, moro-moro lahat yan, i-dismiss siya. Ayan. At pag sinabi naman nila ang sufficient in substance, diretso sa plenary, talo pa rin. Ngayon binobola na naman tayo. Sabi niya, hindi pa naman tapos yan. Kasi magre-recommenda pa kami. At sa plenary, magbobotohan pa. Itong sinong pangalan nitong committee chairperson nito? Si Luis, Anong pangalan niya? Congresswoman Luis Tro, Jervil Luis Tro. Luis Tro, ikaw talaga, oh. Pati kami pinagbubula mo masyado namang halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang rekomendasyon i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang tayo lahat dyan. Ang gagaling nyo umarte. Kung may award pa sa Best Actor and Actress, Attorney Sal, ako, baka panalo na to sila. Pero ikinatuwa ng Malacanang Attorney Sal ang desisyon ng Kamara na ibasura yung impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo na sunod ang tamang proseso at napatunayang walang sapat na basehan ang mga reklamo. Naritong ulat ni Creseline Catarong. Tuluyan ang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ideklarang insufficient in substance ang mga ito. Kaugnay nito nagpahayag ng pasasalamat ang Malacanang sa naturang desisyon ng Kamara. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nasunod ang tamang proseso at nanaig ang katotohanan sa naging pagtalakay ng mga mambabatas. Dagdag pa ni Castro, malinaw na walang merito ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Sinabi ng PCO official na hindi napanood ni Marcos Jr. ang aktual na pagdinig ng Kamara dahil abala ito sa dalawang magkahiwalay na aktibidad. Gayunman, agad niyang ipinaalam sa Pangulo ang naging resulta ng proseso. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila. Sa tanong kung inaasahan ng Pangulo ang naturang desisyon, lalo't wala pa umano itong binubuong legal team bago ang pagdinig, sinabi ni Castro na kumpiyansa ang Pangulo dahil alam nitong wala siyang ginawang mali at ang lahat ng kanyang naging hakbang ay naaayon sa batas. Binigyang diin din ni Castro na walang kontrol ang Pangulo sa magiging pasya ng House of Representatives. Nandiyan po yung iba mga lawyers po, babanggitin ko na iba, si Atty. Dino De Leon. Nandiyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Samantala, may mensahe naman ang Malacanang sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Let's move forward daw, sabi ni Yuse Castro. Una-una, tinitingnan ko yung kanyang press briefing
Parang naninibago ko sa mukha niya. Parang hindi siya nagpaayos ng mukha niya ngayon. Hindi rin nagpaayos ng buhok. Yung kanyang blouse parang ordinaryo lamang. Hindi siya yung dating Donita Clara. Ang Donita Claire ang dating. Ordinaryo. Ay, punta natin yung kasi sinasabi niya. Natutuwa na ako. Tuwa. Unang-una, dati niya nang alam na i-dismiss siya. Hindi rin po totoo na hindi nakikialam. Alam na ng mga nagbumoto na yan ang gusto ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, dinismiss nila. Sinasabi ni Aling Clara, ngayon daw, nalalaman na walang batayan. Kahit pa nga may batayan yan, kahit may legal basis, hindi rin makakapasa sa inyo yan. Talagang destino na yan na i-dismiss. So, kaya ngayon, wala na. Isang taon na libre na siya. Hindi siya mapapayalan ulit ng impeachment complaint. Ayan. Kasi may 1-year bar. Ayan, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, nananatiling mas marami ang hindi kontento kaysa kontento sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ayon sa pinakahuling survey na Social Weather Stations noong fourth quarter ng 2025. Sa survey na isinagawa nitong November 24 to 30, 2025, 40% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay satisfied sa Pangulo, bahagyang mas mataas sa 39% noong Setyembre. Pero 43% yung dissatisfied, halos kapareho ng 44% ng nakaraang survey. Yung natitirang 17% ay undecided. Dahil dito, nananatili daw neutral ang net satisfaction rating ni Marcos Jr. sa -3 or -3, halos kapareho ng -5 noong Setyembre. Mas mababa ito kumpara sa +10 o moderate na rating niya noong June 2025, at sa kabuuan ng average net satisfaction ng Pangulo noong 2025 ay 0. Mas mababa kaysa sa +25 noong 2024 at +41 noong 2023, Attorney Sal. So hindi pa rin nababago yung pananaw ng tao sa ating Pangulo, Attorney Sal. Your reaction? Hindi na katakataka yun. Alam mo, Carlo, matagal na yan eh. Pababa ng pababa yan. Pababa ng pababa. Di ba yung kantang pababa ng pababa? Hindi na tataas yan. Hanggang matapos ang termino niya. Boom! Matatapos. Yan. Talagang bagsak. Yan, Attorney Sal. Talagang pababa na po yung kanta na yun, Attorney Sal, parang pinasikat yun na isang grupo eh. Hindi na natin i-mention. Ito po, sa kabilang banda, ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng Executive Order No. 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para itong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay dahil hindi pumasa yung petisyon sa mga pangunahing rekisito para ito ay dinggin ng kataas-taasang hukuman batay sa resolusyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Garland. Ang ICI ay isang independent ad hoc fact-finding body na inatasang mag-imbestiga sa mga aligasyon ng anomalya sa mga flood control projects. Iginiit ng mga petitioner na nilalabag ng EO94 ang pantay na proteksyon sa ilalim ng batas, inaagaw ang kapangyarihan ng Kongreso at binabawasan ang otoridad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit. Saad naman ng Korte, mali ang paghahain ng petisyon dahil direkta itong isinampa sa Korte Suprema sa halip na sa mga mababang hukuman at sinabing paglabag daw sa hierarchy of courts doctrine ang ginawa ng mga petitioner nang wala silang ipinakitang dahilan para laktawan ang mga mababang korte. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na hindi napatunayan ng mga petitioner na may aktwal na paglabag sa kanilang karapatan at hindi rin na ipakitang sila ay direktang naapektuhan ng pagkakabuo ng ICI, Attorney Sal. Ano po ang inyong masasabi dito sa declaration ng Supreme Court? Ang problema doon sa nag-file mukhang walang karanasan mag-file ng mga petisyon sapagkat hindi nila sinunod yung procedure dapat sa lower court. O kaya, na-dismiss ka agad saka hindi rin napatunayan na merong nilabag.
sa salingang bata. Kaya dismiss. Ayan. At sa iba na namang sa ibang issue ng attorney, balik tayo sa issue ng SALN. Dahil iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang polisiya ng Kongreso pagdating naman sa paglalabas ng SALN ayon sa Malacanang. Samantala, inihayag ng palasyo na hindi makikialam ang Pangulo sa panukalang no work, no pay para sa mga mambabatas. Si Cresilyn Catarong para sa balita. Demand respect. Nilinaw ng Malacanang na nananatiling matatag ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa prinsipyo ng transparency at accountability sa kabila ng ulat ng Office of the Ombudsman na nahihirapan itong makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ng ilang mambabatas na iniimbisigahan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo pagdating sa bukas at tapat na pamamahala. Gayunman, iginiit niya na may kanya-kanyang patakaran ang bawat sangay ng pamahalaan na kailangang sundin. Maliwanag po na ang gusto po ng Pangulo ay transparency and accountability. Pero may kanya-kanya pong rules na sinusunod ang bawat departamento. Meron po tayong separation of powers na tinatawag at kung ano man po ang rules ng House of Representatives or Kongreso patungkol po dyan, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Kasabay nito'y binigyang diin niya na hindi maaring panghimasukan ng Malacanang ang mga proseso ng ibang sangay ng pamahalaan. So, iniiwasan po ng Pangulo na magkaroon ng executive overreach. Sa ibang usapin, nilinaw ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Marcos Jr. sa panukalang no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Kabilang ang mga senador at kongresista na inihain ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Pahayag ni Castro, iginiit ng Pangulo na ang paggawa ng batas ay tungkulin ng lehislatura at hindi saklaw ng ehekutibo ang pakikialam sa mga panukalang tinatalakay sa Kongreso. So, mukhang hindi pa po sila nag-uusap patungkol po dito dahil nabigla siya na may proposal si Congressman Sandro. Pero ang sabi lamang po ng Pangulo, trabaho po yan ng mambabatas at hindi po siya makikialam kung ano po ang mangyayari kung ito'y magiging batas. At kung ano lang po ang ihahain sa kanya at bababasa niya, yun lamang po ang kanyang aaralin. Ipinaliwanag din ni Castro na may positibong layunin ang panukalang no work, no pay, lalo na sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Maganda po ito dahil po para malaman naman nila na ang mga taong hindi nagtatrabaho ay hindi naman dapat na makinabang.